Once you reach that threshold, we'll mail you a 6-digit personal identification number, also called a PIN. It usually takes 2 to 4 weeks for your PIN to arrive to your payment address. Okay. So nakikita nyo po yung post na yan, no, ng Kalingap Pag-asa 1 hour ago. Okay? At yung nakapost is about dito sa hindi pa rin pagkakasahod ni Beyonce for how many several months na, no? And isa sa ayun nga dito, no, Beyonce hindi pa raw nakasahod hanggang ngayon sa kanyang YouTube. Dr. Love may access nga ba sa email at password ni Beyonce? No, nadamay Dr. Love. Ilang buwan na, wala pang siyang PIN. Kapisot, may paliwanag sa nangyari. Okay, so hahayaan po natin yung paliwanag ni Kapeso. And we might tackle some, but that's his point of view. So ako po ay magbibigay rin ng aking opinion at na konting nalalaman, no, katulong na po si YouTube, no, yung YouTube Help Center sa kung bakit at kung ano yung mga karapat-dapat na gagawin base po sa sinasabi ni YouTube and based din po sa aking experience, no. And ito po ay aking opinion lamang na nakabatay sa mga pangyayari at nakikita natin, no, dito sa social media. Hindi po ito paninira sa kung kanino man. Ito po ay opinion lamang, no, na maaaring makatulong at maaaring makagulo, pero nasa sa inyo pong interpretasyon kung paano nyo po yun iintindihin. Okay, but bago po ako magpatuloy, welcome sa akin channel. Kung bago pa lang po kayo sa akin channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. And pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan. At lagi po kayo mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihang fake news. Okay? So ito na nga po, no? Several months na, I don't know what the exact month kung kailan nag-apply, okay, ng AdSense niya, itong si Beyonce. And for us, mga YouTuber, no, ang AdSense po, just for a brief information for everyone, makakapanood nito, si AdSense po ang may pakana kung bakit kami sumusweldo. No, yun po dahil sa mga advertisement, no, na lumalabas. Primarily po yung mga advertisement. Nakikita niyo mo po mga advertisement diyan. Si AdSense po ang may gawa niyan, no? At yung mga advertisement na yan ay naka-base sa kung anong klaseng content meron kami. And through that advertisement, diyan po kami nababayaran. Ang views may relevance siya, no? The bigger the views, of course, the higher the advertisement na lalabas. Pero may mga time po na may mga advertisement si AdSense na hindi po aakma sa mga content namin. So there are times na maaring limited yung AdSense o yung ads na makikita sa mga content namin. No, pero primarily po, yan po ang purpose ni AdSense. Sila po ang nagpapasweldo sa amin. Bukod pa po sa super chat, super stickers, so sa kanila po yan. No? So, yun po yung primary doon. Kaya kami nababayaran because of that advertisement. Okay, bago po kami mabayaran, may mga proseso pong pinagdadaanan. No? So, yun po yung ilan sa share ko sa inyo, yung major reason kung bakit until now. Okay, nabanggit po ni Kapeso doon sa kanyang paliwanag na yung email address at saka yung password, yes, that's very important. It should be known only by the creator of the channel. No? And hindi naman po yan basta-basta, no? Kahit makuha po ng kahit sino yan, oras na yan ay naka 2-time verification, no? Ibig sabihin, yun po yung pinaka security ng may-ari ng account na yan. Kahit po yan malaman ko yung password at username, no? Oras na yan ay ipinasok ko sa ibang device except from the device that I have, na kung saan ko ginawa yung AdSense ko na yun, no? Magtatanong po yan doon sa original user or may-ari ng content. Let's say channel. Let's say sabihin na natin, no, doon sa example na nakita natin kanina. Alam ni Dr. Lab yung email address at saka yung password. So oras na kiniin yan ni Dr. Lab, no? Example lang po to, hindi ko sinasabing si Dr. Lab talaga ang ano. At yun din naman yung sinasabi sa post, baka hindi tayo sigurado.
Okay, sabihin natin nakuha yan ni Dr. Lab, yung email address at saka yung password, no? Pag kinihin po yan ni Dr. Lab, magtatanong po yan ng verification, two-time verification. No, it's either asking, magsisend sa akin, no, na nag-login ka sa ganitong device, ikaw ba talaga to? Mayroong yon lalabas sa telepono ko, yes or no. Okay? So kung hindi si Beyonce yun, pindutin niya yung no, then it will not proceed. Or magsasabi yan na tap this number, magpa-pop up sa harapan dunyari, may in-access ni Dr. Lab. No, kunwari lang ha, hindi po sinasama si Dr. Lab. Magpa-pop up doon sa screen niya na key in this number. No? So, magpapasok yung number na yon doon sa device kung saan ako unang nag-login. So, yun po yung two-time verification na sinasabi. No, yun po yung mga security. So, if ever no, makuha man yun ng kahit sino, hindi po kagad-agad ma-access yun. Unless kung marunong mag-bypass or may knowledge talaga into hacking or something advanced yung alam ng taong gagawa nun. No? Pero kung yung mga ordinaryong tao lang, and I'm not discounting the ability of Dr. Lab, pero I think wala siyang capability na gumawa nun. Kasi hindi pa nga alam paano mag-jacket ata. I'm not too sure. Okay, yan po ay example lamang. So, pero kailangan pa rin po natin talagang pag-ingatan yung ating mga email address at yung password. Now, another way is ito, I'm not sure if everybody is doing this, but most of us are doing this. No, whatever email address and username we have in our YouTube channel, normally, yun na rin yung nandoon sa ating AdSense. No, ganyan po yung practice ng karamihang mga YouTuber. But, you can create another email address and username for your AdSense. As far as I know. As far as I understand. Kasi nangyari na po sa akin yan. Nung nagpatulong po ako, nung baguhan pa lang po ako, nagpatulong ako kay Manong Bluetooth, may isa kaming kaibigan na tinulungan, Manong Bluetooth created another email address for that AdSense. Which means, yung YouTube channel niya has a different username and password sa kanyang AdSense. So, pwede rin po yun. So, those are the two way na magkikreate ka ng yung AdSense. No? Pwede kang magbago ng email address. Okay? So, yun po. No? I'm not saying na mali. Yung sinasabi ni Kapeso, medyo may kulang lang. No? Sinabi niya lang na ingatan. Yes, totoo yan. Dapat ingatan talaga yun. Na ikaw lang nakakaalam. And actually, dapat nga strong ang yung user password. Yung password mo. And as recommended by YouTube, no, I don't know, every 3 months or 6 months, dapat ina-update mo yung iyong password. No? And wag gumamit ng puro letter. No? Not all small letter, not all big letter, no? Not all numbers. Sometimes use special key. No, yung mga asterisk or something. No, ilan po yan sa recommendation para po hindi ma-access. Now, if ever nalaman, no, yun po. Kaya po mahalagang may two-time verification. Okay? So now, doon naman po kung bakit hanggang ngayon wala pa ring AdSense or wala pa ring PIN, no, si Beyonce, no? Ito po yung paliwanag ni YouTube about that matter, no? I let YouTube explain, no? Si YouTube na po yung bahalang magpaliwanag doon po sa part na yon. Okay? So, bibigyan lang po natin ng konting pagkaka-interpretation natin, no? So, ito po yon. So, kung kilala nyo or kakilala nyo or malapit kayo kay Beyonce, ask her to watch this. No, mahalaga po ito para hindi po sila ma-misled or mag-isip ng kung ano-ano. So, allow me to play this video, ha? Your identity. Okay, wait. This one is from YouTube mismo, ha? YouTube Help Center po ito. Kay AdSense for YouTube Creator. Galing po ito kay YouTube.
which is only required in some instances. Let's first go through verifying your payment address. Yan, ito po yun. This will only happen once your earnings reach the address verification threshold, which is $10 US. Or Okay, so yan po. Once ma-reach ni Beyonce, no, yung initial na $10, no, dyan po mag-a-activate na mag-create ng PIN, no, request PIN si YouTube. Pag na-reach niya po yung $10 o kung magkano man ang equivalent sa peso. But normally, based doon sa AdSense currency ni YouTube is $10, no? So, yun po, yun naman yung barometer ng lahat, yung $10. Okay? Or yun nga, kung ano yung equivalent. Kasi maybe sa other country, hindi in dollars yung currency na pinapakita. So, katulad nga sinasabi ng narrator, whichever the equivalent. whatever the equivalent is in your currency. Once you reach that threshold, we'll mail you a 6-digit personal identification number, also called a PIN. It usually takes 2 to 4 weeks for your PIN to arrive to your payment address. Okay? So, yun po, no? Unang-una, 2 to 4 weeks. Ha? Request po, magre-request kayo niyan. Yan yung una, no? 2 to 4 weeks na ikaw ay maghihintay. Okay? So, tuloy natin. But it may take longer depending on your location. Once your PIN arrives, you'll need to enter it into your AdSense account by going. Okay? So, ito is when the PIN arrive. And normally, hindi po yan ng bihira po. Swerte ng mga one time pa lang na nare-receive na nila yung PIN nila. No? In my case, kasi the time nang kinreate ko yung channel ko, nasa Singapore ako. So, iba po yung case na ginawa ko. Let's say, ganito po yung nangyari, no? After 4 weeks, wala pong dumating na PIN, no? Pabalik po si, let's say, si Beyonce doon sa AdSense niya to send another request. Magre-request pa siya uli, i-resend niya. No, pupuntahan niya kung saan mga address niya nilagay, no? Normally, ini-email yan doon sa kanilang postal area or kung saan man, no? Depende kung saan address yan, no? Kung saan niya i-address yung kanyang AdSense na kukunin, no? So, pag pinuntahan niya yan after 4 weeks, wala. So, automatic yung resend PIN, mag-a-activate po uli yon. Kasi hanggat hindi umaabot yung 4 weeks, naka-gray, parang naka-gray yung no, based on my experience, naka-gray yon. Okay? So, hindi ka pa pwedeng mag-resend. You have 3 times, no, na magre-resend ng PIN. Okay? So, doon pa lang, no, i-maximum mo ng 4 weeks, 4 weeks. Oo. So, umaabot po ng 4 weeks, almost a month. So, halimbawa, sa first week, first 4 weeks, wala. No, nag-resend ka, wala pa rin. So, most likely, aabutin ka na ng 2 buwan sa 3 pagre-resend ng PIN. No? So, remember po yan. To payments, then verification check. If your PIN doesn't arrive after 4 weeks, make sure your account information, including your payment address, is correct. Okay, so, ito po yung mga dapat i-check. No, yung sinasabi ni Madam. Check the address, check everything kung yun ba ay akma doon sa iyong mga binigay na mga documents. No, always make sure po na yung documents na ibinabagay or pinapasa natin, no, especially the address, the name is same nung inyong document na pinasa. Kung ang address ni Beyonce ay sa DAET, no, dapat yung document, whatever it is, government document, dapat doon din ang address. Dahil pag hindi, yun po ay one reason na magkokos. Okay? And the account number, no, there should be may mga code pa, no, na kailangan chicken din yun. No, I forgot mine, no, during the time, parang I need to key in something, a code for international account, no, para ma-activate po yun. I forgot already. So yun po yung mga dapat niyang i-check. Address, the account she use, no, make sure po yun ay acceptable for international remittance or transfer of money.
Okay, so yan po, no, dalawa po yun. Sa katulad ng sinasabi dito ni Madam. You can make changes if needed by going to Payments, then Settings. If all your information is correct and your PIN still hasn't arrived, you can request for it to be sent again by going to AdSense, then Payments, then Verification Check. You can So yan, no? Pinaliwanag po uli na oras na hindi mo na-receive within 4 weeks, resend ka. And yun po, sinabi ni Madam na you can resend your PIN. And this is 3 times. request your PIN up to 3 times and have 4 months from the date your PIN is generated to enter it into your account. Okay, so 3 times. 3 times kang magsisend. No? Dito po, hindi na napaliwanag nung narrator na after 3 times, no, magto-troubleshoot ka na. Manual na po yun. Manual request for PIN. No? Ano pong ibig sabihin nun? Yun po ay either ibigay na sa'yo through email at yun po yung gagamitin mo. Hindi mo na po kailangan maghintay or pumunta sa post office. Yun po yung troubleshooting na. So, kailangan po no, i-exhaust ni Beyonce yung 3 times request na yan. Dahil hanggat hindi niya inuubos yung 3 times na yun, yung troubleshooting or yung manual na pag-request ng PIN ay hindi po mangyayari. In my case, dahil that time nung kinreate ko yung isa kong channel ay nasa Singapore ako, no, in-exhaust ko po yung aking 3 times PIN request. No, and on my 4 times, nung naubos ko po yun po, nag-troubleshoot po ako, manual request po yun ng PIN. And it arrives. No, so kaya po, I don't know, it takes me about, kasi hindi naman exactly 4 weeks eh. During my time, no, way back 2020, hindi naman nata ako inabot ng 3 weeks. Parang within 3 weeks, 4 weeks, no? Within 3 weeks, nung nakikita ko na pwede na akong mag-resend ng PIN, pinipindot ko kagad yun. Kasi wala talaga akong iniisip na may kukuha ng PIN ko kung saan ko man pinadala. Ang habol ko po talaga is pumasok ako ng troubleshooting. No, para doon po manually akong mag-key-in and i-request, isi-send po sa akin through my email. No, so ganun po yung nangyari sa akin. Dito sa case ni Beyonce, he really needs to exhaust, no, yung kanyang 3 times request PIN. Kung wala pong dumadating doon sa address na pinadalhan niya. No? Doon po sa address na pinadala. Okay, so yun po yung dapat maintindihan. And hindi ko po alam ngayon kung gaano katagal na talaga. Dahil sa dami po ng nag-YouTube ngayon, sa dami po ng mga talagang nagpapamonetize, no? Depende po kung nasang lugar, katulad ng sinabi kanina, yung tagal ng pag-verify ng ating mga PIN number may take longer. No? So, ang the most na dapat gawin ni Beyonce, check all the documents na kanyang pinasa is same with the addresses, no, and account na kanyang kiniin personally. No, he need to check time to time yung kanyang AdSense to see if there are incomplete or she needs to adjust, no, to update, no, kasi hindi po yan talaga ma-send sa kanya as long as there is a complication between the document he passes or she passes and the document and the things he wrote doon sa kanyang, she wrote doon sa kanyang application for AdSense. No? So, yung mga sinasabi ng iba, no, na kung ano-ano man yan, yun po ay opinion nila. No? Ito po ang aking opinion na nakabase naman, no, dyan sa paliwanag rin ni AdSense mismo. Okay? So, hindi po ito paninira sa kahit kanino. Ito po ay paglilinaw lang based sa aking natatanda. No, wala po tayo ritong sinisira. Ito po para makatulong lang. If ever, na until now, nagwa-wonder, no, si Beyonce or other people around him na bakit wala pa siyang PIN until now. No? So yun po, it takes 2 to 4 weeks. So, kung 3 times kang magsisend, bilangin mo yung 4 weeks, 4 weeks or almost 1 month. So, 3 months ka pa lang mag-iintay for your PIN to arrive. Di ba?
So, pagdating ng PIN mo, saka mo palang makikiin yan and it take process again, I don't know, maybe a day, no? Para ma-accept ka na para sumweldo ka na, para pumasok na kay AdSense yung sahod mo. No, nakikita yan ni Beyonce sa kanyang estimated account, no, kung magkano na. Kaya malaki-laki naman talaga yung kikitain niya. Sa totoo lang. No, malaki-laki ang kikitain ni Beyonce oras na makuha niya. So, it will really help her, no, in the family to whatever they want to do. No? Pero yun yung kailangan na lang siguro tukin. And before we speculate, let's understand first paano yung proseso about sa AdSense. Okay, yun lang po yung gusto kong i-share sa content ko na to at hanggang dito na lamang, maraming salamat.